Hello guys, isang magandang umaga sa inyong lahat. Yan, kakagising ko lang. Magandang panahon ngayon. Kakagising ko lang pero inaantok pa rin ako. Pumangon ako para magsalang ng kanin. Thank you Lord sa panibagong araw. Yan, nakapagsalang na ako ng kanin at kahit pa paano nakapag-ensayo na ng ilang minuto. Pero nga pala akong mga dumating na parcel kahapon. Tapos nung isang araw kaso hindi ko pa nabuksan. Yung in-order kong solar panel. Tapos yung extension. Ito siya. Yan. Dumating to kahapon. Tapos ito naman. Nung isang araw. Solar panel. Yan, PV200 solar panel. 200 watts siya. And ito nga pala yung isang nabili natin sa Facebook Market naman. Kaso hindi rin natin nagamit kasi magkaiba ng connector dun sa ating portable power station. So hindi natin nagamit. And bubuksan ko to ngayong umaga kasi plano ko dadalhin ko siya sa workshop mamaya. Tapos papaganahin natin itong solar panel. Cha-charge natin yung portable power station natin kasi itong portable power station natin, yan, 1% pa lang siya. And then naka-indicate na ng kulay pula dito and may sign siya na battery sign. So kailangan na i-charge. Di ko siya charge kagabi kasi yun nga, gusto kong maobserbahan kung gaano siya katagal mapupuli charge kapag ita-charge natin siya gamit yung solar panel. Kaya hinayaan ko muna siya na 1% para may idea tayo kung gaano katagal mapupuli charge. So dadalhin natin sa workshop mamaya. Pero dun lang natin ilalagay ito sa kotse. Tapos yung solar panel ilalagay naman natin sa bubong ng sasakyan para mabilad siya doon. Kasi yung parking doon sa workshop, walang silong. So, nakabilad lang yung sasakyan doon. So, ipapatong natin to sa bubong niya para sagap na sagap niya talaga yung sikat ng araw. Ito, bubuksan natin. Bumili tayo ng wire para doon sa ating solar panel papunta ng portable power station. Extension siya para pwede natin ipwesto ng malayo yung solar panel. Tapos ito naman galing sa GoPro kasi nga walang kasamang battery yung na-receive natin na camera. Kung napanood nyo isang video na pinost ko noong nakaraan nung nag-apply ako ng camera replacement sa kanila, walang dumating na battery, walang kasamang battery pala yung dumating na camera. So na-report ko sa kanila yun and humingi sila ng paumanhin bakit hindi nasamahan ng battery. And then nagpadala sila ng one-time complimentary mount
Kasi hindi sila pwede magpadala ng battery lang. Hindi sila pwede mag-ship. Hindi ko alam, parang may restriction yata sila sa ganun. For security purposes yata. So, hindi sila pwede makapagpadala ng battery. Kaya nagpadala sila niyan. So, yun, bubuksan natin. Ito pala yung tinatawag nilang MC4 connector para sa solar panel. Papunta ng ating portable power station. Yan, pula at saka itim. Pula para sa positive and itim naman para sa negative connection. Tapos ito naman, buksan din natin to. So ito yung pinadala ng GoPro guys. Flexible grip mount. Yan. So tingnan natin yung itsura niya. So yan, meron siyang instruction. Tapos warranty. Limited lifetime warranty. Tapos ito yung pinaka-mount. So ganito siya pag ginamit mo, ganyan yung itsura. Pwede mo siyang ipulupot sa poste halimbawa. Tapos dito mo i-mount yung camera. Tapos meron pa siyang kasamang ito, mounting. Dito mo ikakabit yung mismong camera. Mayroon pa palang spare na ano, yung grip niya. Yan, dalawa spare. Tapos itong kanyang screw. Tapos itong pinaka-mount ng camera para matanggal. So yan siya. Flexible grip mount galing sa GoPro. So tatabi lang muna natin to kasi hindi pa naman natin magagamit yan. Ito namang solar panel lang yung unbox natin ngayon. Bali, ang brand niya rin pala is Bluetti. Doon na rin ako bumili kasi ito talaga yung compatible na solar panel sa kanya. Medyo may kamahalan nga lang pero quality naman yung niya, yung product as per sa mga review na napapanood natin sa YouTube. Yan. And kung makapansin nyo, ayan, secured na secured yung kanilang pagkaka-package. Naka-bubble wrap, tapos yan, may mga foam siya dito sa tagiliran niya. Tapos dito sa kanyang handle, may handle siya dito. So, labas natin. Medyo may kabigatan din siya. Na pala siya, solar foldable blanket kung tawagin. Solar blanket. Yan. So meron siyang kasamang user guide and meron din siyang kasamang warranty card. And ito yung pinaka-itsura niya. Yan. Meron siyang maliit na storage para sa kanyang cord. Ito yung isang dahilan kung bakit tayo bumili nito. To-connect natin dito, pinaka-extension niya para yun nga, mas mahaba yung magiging connection natin para kahit nasa loob ng bahay yung ating portable power station. Tapos itong solar panel, pwesto natin sa harap, sa labas, is aabot pa rin.
malayo pa rin yung mapaglalagyan natin ng solar panel. Kasi meron dyan yung bubong ng car park, doon natin ipapwesto, doon ko planong ipapwesto. Kaya yan, meron siyang magkaibang kulay. Mapapansin nyo yan, magkaibang kulay din. Pula para sa positive connection, and yung black naman para sa negative connection. So ayan siya guys, dito siya nilalagay yung wire. Let's try natin expand. Yun o. So bali apat siya. Yan, apat. So ilalapag ko sa sahig para makita nyo ng maigi. Ulit lang. Huwag muna ulit natin. Tatanggalin ko lang yung pinagpapatungan natin sa lamesa. So ayan yung itsura niya guys pag nakalatag siya. Medyo may kahabaan din siya, mga 2 meters siguro. Tapos dito sa likod niya, alam ko meron tong pinaka parang stand niya. Wait lang, yan natin i-poporma natin. Bale, yan yung itsura niya kapag naka-stand siya sa likod. And papakita ko sa inyo yung itsura. Ayan. Ito yung kanyang pinaka-stand. Tatlo. Tapos kung mapapansin nyo, meron din siyang adjustment. Itong kulay itim na to. Pwede mo siyang ilipat-lipat dito sa mga clip na to. So kung gusto mong mas mataas yung angle niya, or mas mababa pala, sorry. Lilipat mo lang siya sa pinakataas. Lilipat mo rin itong dalawa. Ayan, para mas nakapahiga siya ng mas mababa. Kapag nilipat mo naman siya dito sa pinakababa, yung kanyang strap, yung magiging angle niya, pakita ko sa inyo. Lipat natin. Hindi abot. Kailangan tanggalin muna natin itong dalawa. Hindi. Kailangan lang natin i-adjust ng bagya. So ganyan naman yung magiging itsura niya kapag nandun sa pinaka baba na adjustment. So halos nakapatayo na siya. Halos mag-straight na siya. Yan, kung mapapansin nyo dito, yan. Ito yung pag dito sa pangalawa, yan. Pag sa pangalawa, naka 45 degree na siya. Yan. And yun nga, dadalhin natin ngayon sa workshop para masubukan natin, mapagana natin. And ito nga pala yung brand niya, yan. Bluetti, same dun sa ating portable power station. Yan. So ipopold ko muna ulit para kakarga na natin sa sasakyan, pati yung ating portable power station, para mamaya mabilis na tayong makakasibat after natin mag-prepare papasok sa trabaho. Medyo makulimlim yung panahon ngayon, and as per sa Google weather forecast, mamayang hapon yata uulan. Kaya obserbahan natin kung ano magiging status ng ating portable power station habang sinacharge natin siya sa solar panel na nabili natin
sa Blue Water rin mismo. Kahapon maganda yung sikat na araw. Kaso nga lang, di ko pa kasi na-open yung solar panel kahapon. Kaya hindi ko nadala yung portable power station. Bali ngayon pa lang yung kauna-unang best na i-charge natin siya using yung solar panel. Bali na-charge ko na siya sa power outlet ng bahay. Ilang beses na ba? Dalawang beses pa lang yata. Isa dito sa workshop pala. Dinala ko nung unang charge ko dito sa workshop, dinala ko. Tapos nung pangalawa dun sa bahay. So bali yan, nandito na ako sa workshop and magta-time in muna ako bago natin i-set up yung solar panel tsaka yung ating portable power station. At ayan, kung mapapansin nyo, hindi ko masyadong sinarado yung ating bintana kasi iiwan natin dito yung portable power station sa loob. So kailangan mayroon siyang ventilation kahit pa paano para hindi makulob yung init dito sa loob ng sasakyan and para hindi magka-problema yung ating portable power station. So magka-clock on muna ako. So ayan, gumaganda na yung sikat ng araw. Yan. So maganda-ganda magiging harvest natin ito sa ating portable power station. So ito siya. And yung ating portable solar panel, foldable pala. So lalatag natin yan sa bubong. So ayun guys, sablay na naman tayo. Nakalimutan ko pala yung connector para dito sa portable power station. Nandun sa bahay. Wala lang yan. I-set up ko na sa ibabaw ng sasakyan tong solar panel. Ngayon ko lang naalala, wala nga pala yung connection. So mamaya kukuhanin natin. 2 hours later. Yan guys, uwi tayo ng bahay. Break time ng alas 10. Smoke ko. Kukunin natin yung cord para sa ating portable power station. May mga cyclists. Nakakamiss din mag long ride ng bisikleta. At isang kagandahan kapag malapit yung bahay na inuuwian mo sa trabaho mo, yan, makakasaglit ka kapag may nakalimutan ka halimbawa sa bahay, pwede mong saglitan. At napaganda ng sikat ng araw ngayon, sayang yung 2 oras kung naisalang or kung naiset up natin kanina, mga 2 hours na sana tayo nakapag-harvest. Yun nga lang, nakalimutan natin yung cord. Nakalimutan ko. So ito yung cord para sa solar panel natin, papunta dun sa ating portable power station. And kung mapapansin nyo, napakatindi ng sikat ng araw. At dito ko pinaplanong ipwesto yung solar panel kapag i-charge ko siya dito sa bahay. Pag nandito ako sa bahay, mapapansin nyo, napakatindi ng sikat ng araw dito. Papatong ko lang dyan. Kaya bumili ko ng extension, yung cord nya 5 meters para aabot yung connection magmula sa bubong nito papunta doon sa loob ng bahay, kasi hindi natin pwedeng iwanan sa labas yung portable power station.
ayun guys, na-set up na natin yung ating solar panel sa taas ng sasakyan. So ayan, mapapansin nyo, nagcha-charge na siya ngayon. At ang na-harvest niyang wattage is 144. At yung ating solar panel is 200 wattage yun. So medyo mataas-daas din yung kanyang na-harvest. At ang oras na ngayon is, oras na ba? 10:14. So ayan, obserbahan natin. Yan sabi kasi dito, yan sa baba 8.7 hour bago siya ma-full charge. Naging 8.5. Yung sa baba ng 0.1 0.1%. So medyo matagal-tagal siya bago fully charge. Pero yan, naging 147 watts yung ating na-harvest. So obserbahan natin hanggang hapon. Kaya dito tayo pumuesto ng parking. Kanina nandun tayo sa tabi nung D-Max na yun. So obserbahan natin maghapon. Mamaya check ulit natin pag break time ng tanghalian. Check natin kung ilang wattage na yung kanyang na-harvest. Bale yan, dyan nakapatong yung ating solar panel. Yan. Pinatong natin dito sa ibabaw ng sasakyan. And then kukuberan pa natin itong ating portable power station, itong ating cover na to, para hindi masyadong mag-init. Kasi nakabilad yung sasakyan sa araw, para hindi masira yung ating portable power station, kasi makukulob siya sa init. Although binuksan naman natin yung mga bintana natin, hindi natin masyadong sinarado para may ventilation pa rin siya. Yan. So obserbahan natin kung mapupully charge ba siya bago tayo mag out mamayang hapon. A few moments later. So yun guys, break time naman ngayon, tanghali, at nakakain na ako ng tanghalian. At ayun yung ating solar panel, yung connection nya. Ang oras ngayon, yan, sakto 1:14. Kanina 10:14 natin chinarge yung ating portable power station. So tingnan natin kung ilang watts na yung mag-gain. So meron pa lang siyang 28% sa loob ng ilang oras na yun, 11, 12, 1. So 3 oras nakagain na siya ng 28%, at kasalukuyan siyang nagka-harvest ngayon ng 147 watts. Yan sa input. At estimated na oras bago ma-full charge, full time tuloy, is 6.4 hour. Yan sa baba ng 28%. So yun, may katagalan siyang mag-charge kapag sa solar panel natin siya i-charge. Pero ang kagandahan lang, kapag sa solar natin siya i-charge, wala tayong babayaran, di ba? So yun yung purpose ng ating solar panel. So nag-harvest tayo ng sikat ng araw para yun nga, ma-charge natin yung ating portable power station. At estimated time nila ngayon 6.1. And kanina 147, ngayon 153. Kasi binago ko yung posisyon ng solar panel. Inayos ko siya, pina-plot ko ng maigi yung pagkaka-forma niya. So yan, medyo tumaas yung kanyang nagiging ngayon, 153. Na kanina 147 lang. So kahit mga 35% lang tayo, okay na yan. Malaking bagay na yan. Matagal na yan bago malubat kung ang gagamitan mo lang naman or charge mo lang naman is mga mobile gadget like cellphone, laptop, tapos itong camera natin, yung battery ng camera. Tapos yun nga, wala tayong babayaran kasi solar panel yung ginamit natin na pang charge.
Sayang lang yung 2 hours kanina na hindi tayo nakapag-harvest kasi nga nakalimutan natin yung cord para dun sa portable power station. Dapat mag-start tayo ng harvest ng 8 o'clock sana kanina. Nailatag ko na sa bubong ng sasakyan. Yun nga lang, doon ko lang na-realize na wala pala yung cord para dun sa power station, portable power station. So sayang yung 2 oras na yun. Siguro kahit pa paano mga 10% naka-gain tayo na ng wattage galing sa sikat ng araw. Kasi kanina alas 8 mataas na yung sikat ng araw, kaya kahit pa paano makaka-harvest na tayo ng sikat ng araw nun. Pero yun nga, kahit mga 35% lang tayong hanggang mamaya uwian, kasi ano pa lang naman ngayon 1:20, hanggang alas 4 pa dito. So meron pa tayong kulang-kulang 3 oras. So obserbahan ulit natin mamaya kung ilan yung madadagdag sa kanya. So ngayon 1:20, yan, 29% na siya, and estimated hour is 5.9, and di na nagbago yung kanyang na harvest na 153 watts. So yan, wala namin ginagawa sa workshop, alas 3 pasado. So yun, check natin yung ating charging. May para to sa taas ng poste. Ay. So yan, naka 49 na siya. Bakit naging 35.5 hours to? Gumagana yung pan nya. 34 na lang yung ating na harvest na watts sa ating solar panel kasi makulimlim, naharangan ng ulap yung araw. Pero kahit pa paano meron pa tayo na yan, naging 36 na harvest. Kahit mag 50 man lang siya bago mag-uwian, kasi ang oras na ay 3:22. So yan, naging 16, 14.8, pabago-bago yung sa kanyang oras. So mamaya kapag uwi na tayo, malalaman natin kung ilang wattage yung ating na-harvest sa 6 na oras. So bali meron din pala tayong apps ng Bluetti. Yan, Bluetti. So tingnan natin. Punta tayo sa my device. Ayan, 9 days ago 96% siya nung huling check ko yata to. So ayan, 49 siya dito. And dito ang na-harvest niya is 89 watts. 84 yan. Dito 70, 63, 60. So ayan, accurate siya sa apps. So pabago-bago pa kasi medyo kumukulimlim nga kasi yung ulap, naharangan yung araw. So babalik muna ako sa loob kasi oras pa ng trabaho. Sinilip lang natin to. Although wala naman ang ginagawa doon sa workshop, naglinis na lang kami ng mga area namin. So ayan, naging 84 siya ngayon. 84, 81, 88. So magpi 50% naman siguro siya. So ayan guys, so ayan na. At mas tindi pa rin yung sikat na araw. At nakalatag pa rin yung ating solar panel. Goodbye! See you on Monday! Monday! Ilan kaya yung nagain natin na ano? Pisa! Wattage. Let me see. So yan, 55.
Tapos nakakapag-harvest pa tayo ng 99 ngayon kaso uwian na. So tatanggalin na natin. So ayan, nakatapos na naman ng isang araw sa trabaho. At nakatapos na naman ng isang linggo. So bukas pahinga. Dalawang araw na pahinga. Sabado at linggo. May magagamit na tayong charging station, power station. Kahit pa paano nakapag harvest tayo ng 55% sa ating portable power station. Sa loob yun ng 6 na oras. Sayang lang nung umaga 8 to 10. Dapat makakapag-harvest pa nun kaso nakalimutan nga yung cord. So siguro abot ng mga 65 naman siguro. 65%. Malaking bagay na rin yung kasi kahit pa paano yung mga gadget na i-charge. Saka yung rice cooker. Ginagamit ko rin yung rice cooker dyan sa power station. Okay naman. Kahit pa paano nakakatipid ng kuryente. Kaya magandang investment din. So yun guys, nakarating na tayo ng bahay at yan, nakapark na tayo. At yun nga, first time nating chinarge yung ating portable power station sa solar panel. At sa loob ng 6 na oras nakapag-gain siya ng 55%. At malaking bagay na rin talaga yun. Yun, buti na lang matindi yung sikat ng araw din ngayon. Siguro sa susunod buong maghapon 8 to 4 charge natin. Sayang lang talaga kaninang umaga 2 oras yung hindi natin na harvest, pero okay lang yan. At least mag-gain tayo ng 55% ngayon. So yun guys, ang video na to patungkol dun sa first time natin pag-charge ng ating portable power station. So maraming salamat sa panonood. At muli Kuya Ray, maraming salamat. See you on the next one. Bye!